What's up mga kabulolds, may again ang Backrostop TV channel po. So andito na naman tayo guys sa taas ng aming factory dito sa aming munting farm. Diyan po kami nagtatanong kasi hindi ko naman masasabing garden to kasi yung garden mga bulaklak, di ba? So munting farm po dito na pinagtataniman po namin ng gulay. So what's up guys? So kumusta? Kumusta po yung mga solid kabulol natin dyan, yung mga viewers natin? Medyo natagalan bago tayo makagawa na naman ng panibagong videos na i-upload. Gawa ng na-busy at saka syempre medyo sa nangyayari sa Pilipinas ngayon, samot-saring mga problema na nakikita at nababasa at naririnig natin sa social media. So medyo syempre apektado din tayo dun. Kaya medyo tinamad ako lately ng mag-edit ng videos. So marami akong videos na nakasave sa ating cellphone, sa ating camera na hindi ko na-edit para po sa ating lahat. So, kumusta mga kabulol, mga solid viewers ko dyan, lalong-lalo na yung naghintay ng maselect sa massive selection, nagsimula nung March 12 hanggang March 18 yata, if I'm not mistaken. At saka syempre, sa mga kaibigan natin at solid kabulol na nag-take ng exam, sa mga nakaschedule na nakapasa at nakausad sa registration sa ginanap na last registration po para sa KLT 22 na ba? 22 or 23 na ba? If I'm not mistaken, paki-correct na lang po kung mali po ako. KLT 22 na. So, congratulations po sa lahat ng pumasa at sa mga hindi. Sadyang ganyan ang buhay, bro. So, hindi naman dyan nagtatapos ang journey nyo sa Korea. Gawin yung stepping stone, yung mga bagay na pinangarap nyo, mga bagay na kung saan kayo nag-struggle, na alam nyo talagang dumaan kayo sa hirap. So, magsilbing magsilbing learning lesson sa inyo yan. Kasi minsan hindi naman talaga nakukuha sa unang pagsubok, unang pagtatry mo lang. It takes a matter of time at saka kailangan mo talagang paghandaan yung bagay na yun. So, pasensya na guys, medyo ang lakas ng hangin dito sa South Korea, kagising ko lang. Umakyat agad ako rito upang makipagkwentuhan at makapag-update na rin po ako sa inyo at the same time. So for today's video guys, another day, another vlog na naman po, another episode na naman po yung gagawin natin ngayon, pag-uusapan natin ngayon. Kaya dito po tayo umakyat ngayon bukod sa napakatahimik kasi natutulog yung mga kasama ko eh. So yung iba alos kakatulog lang kaya baka maingayan sila sa akin kaya umakyat ako rito. Hindi ko naman alam pag-akyat ko rito, ganito pala kalakas yung hangin, sana marinig niyo yung boses ko ng malinaw. For today's video guys, pag-uusapan natin na may mga kababayan tayo rito. So hindi ko na sasabihin yung pangalan. Parang nakikita ko sa kanila parang sa tuwing magpapapicture sila sa kung ano yung naabutan nilang trabaho rito. Sa mga kababayan ko na dadating dito sa South Korea, sa mga baguhan. So sana guys, ito may advice ko lang po sa inyo habang maaga pa. Wag niyong ikakahiya kung ano po yung trabaho maabutan niyo po rito. Marami akong nakikita, marami akong napapansin. Sa tuwing nagtatrabaho sila, lalo na napunta sa mga hindi kagandahang company, pangit yung trabaho, in short talagang ang hirap, nakakapagod talaga. Parang ayaw nilang magpakuha ng pictures kung ano yung trabaho nila. Siguro nahihiya na rin siguro sila sa kung ano yung naabutan nila rito at hindi nila o ayaw nilang ipakita sa mga mahal nila sa buhay, sa pamilya, sa mga kaibigan nila. So may mga ganyan na akong nakasama sa trabaho. So hindi na natin sasabihin yung pangalan para na rin po sa privacy niya. Sa tuwing siyempre vlogger tayo, sa tuwing sasabihan ko sila na magpakuha ka ng pictures ganito sasabihin niya ayaw ko, umaalis siya, umiiwas sila. Kaya marahil sa inyo, 'di ba, ang daming mga nagtatanong sa akin kung nung wala pa si Kenneth, ang daming nagtatanong kung isa ko lang ba na Pinoy daw dito. So may mga kasama kong Pilipino, kaso na una na silang umuwi na sila. Siguro hindi niyo sila nakita dito sa aking apat kami na Pilipino, yung isa nagpa-release, yung dalawa naiwan dito. So ngayon umuwi na sila. So nauna lang sila sa akin. So ako nagstay ako dito gawa ng ini-7 visa tayo ng amo ko. So in short guys, despite sa ganung ayaw nilang ipakita kung ano yung totoong sitwasyon nila rito. Kung ano yung hirap ng trabaho bago kami magsahod sa isang buwan. Ang dami namin pagdadaanan. Yun din naman yung puro hingi ng mga kamag-anak nila sa Pilipinas. Sinasabihan sila ng ganito, pahiram ng ganito, pambayad ng motor, ilang buwan nang hindi naguhulog, manghihiram yung kaibigan, manghihiram yung kapatid na pang tuition, o yung may mga anak na mga kapatid niya, so wala silang pambili ng diaper, o kaya sa binyag, sa birthday, alam mo yun, despite sa ganung bagay, pag dumadating yung point na yun, puro siya reklamo. Sinasabi na parang ang dating daw nila rito, parang namumulot lang ng pera. Tapos, pag dumating yung time na nagpapadala siya, sinasabi laging parang kulang, at pag nagsasahod siya, parang dumadaan sa kamay niya,
Hindi ba na daw nila naisip na ang hirap daw ng buhay ng trabaho niya rito? Ang tanong ko sa kanya, kung sinasabi ba niya yung sitwasyon niya rito. Yun ang tinatanong ko sa kanya, tapos hindi siya umiimik, wala siyang sinasabi. So bakit ko ba sinasabi yung guys? Alam nyo guys, kung makarating kayo rito, makapagtrabaho kayo, kung ano man yung maadatnan nyo, maging transparent kayo sa buhay po ninyo. Ipakita nyo ang tunay na dinaranas natin dito, especially sa pamilya natin. Kasi karapatan nilang malaman at karapatan mo rin ipaalam sa kanila kung ano yung tunay na kalagayan mo rito. At nang sa ganun, hindi sila mag-expect ng napakataas na bago mo kitain yung pera mo, dadang ka sa samot-saring paghihirap. Kasi kung hindi mo sinasabi, ang lagi mong pinapakita ka sa kanila, magaganda, maaluan, ay hindi talaga nila malalaman kung ano yung meron kang sitwasyon dito sa bansang South Korea o kahit man saan man bansa. Napaka-importante niyan. At least nang sa ganun, pag dumaing sila, nagka-problema sila, magdadalawang isip sila, nalapitan ka kasi alam nila, pinaghihirapan mo yung yung perang pinapadala mo at grabe ang hirap na pagdadanan mo bago mo mahawakan yung sahod mo sa isang buwan, which is tunay po yun. Ngayon, kayo na bagong dating dito, ipakita nyo, magsabi kayo ng totoo. Ang sahod dito sa South Korea, yung nakikita nilang 180, 120, 80 starting, basic salary, ganun. Tunay po yung basic, pero yung laki ng sahod ng mahigit 100 o kaya naman 90K, 82K, mas malimit na ganun po yung sinasahod ng iba rito. Dahil bakit? Dito kasi, pero oras po yung sahod dito. Hindi po to siya, kumbaga fix na sasahod kang 120 pataas. Depende yan sa overtime. Kaya yung iba, nagpaparelease gawa ng mahina yung company kasi sumasahod sila ng basic lang. O kaya mababa pa sa basic. Yung iba nga, Sabado-Linggo, halos walang trabaho. Yung iba nga, 3 times a week lang sila pumasok. Ganun po kahina yung ibang dito, ibang company dito. Kaya sa mga nasa Pilipinas, wag po kayong dumepende sa kung ano yung nakikita at nababalitaan nyo sa iba. Kasi yung iba sinasabi, hey, ba't si ganito, ang laki ng sinasahod niya, ganito, ganito. Tapos malalaman din naman sa isang kamag-anak, oo nga, nakabili nga siya ng ilang buwan pa lang siya, nakabili na siya ng ganito, ganito. Alam nyo, kung napapanood nyo to, wag po ninyong ikumpara yung iba sa iba. Lalong-lalo na kasi magkakaiba po yung sitwasyon na naabutan namin na dito. Maaari sa iba, maahataw yung company nila, maaluan, maganda, in short. Sa iba naman, pangit po. Kaya minsan, akala nung ibang kamag-anak, nangungupit o nagsisinungaling kung ano sa talaga ang tunay na sinasahod nila rito. Ba't kasi parehong bansa lang, ang laki, tapos ikaw ang liit na pinapadala. So again, ang sahod po dito, hindi po pare-pareho. Pare-pareho po yung basic, pero yung sahod dito kasi, nakadepende yung laki ng sahod sa overtime. Per oras po yung overtime. At saka rito sa South Korea, dito uso din po yung mga favoritism. Kasi kung may mga trabahador na lagi nagrereklamo pag inuutusan, yung talagang parang sa tingin nila tamad, malimit na hindi po sila binibigyan ng overtime. Dito sa South Korea, uso rin po yung ugaling sip-sip. Totoo po yan kahit saan ka magpunta rito. Parang sila yung pagmamanaan ng company, parang kumbaga ipapaasawa sa anak ng sadyang nandito at ipapamana. May ganito pong scenario rito sa South Korea. Actually, hindi lang dito sa South Korea. Alam ko, for sure, sa ibang bansa rin ganyan. Kaya dito sa South Korea, minsan, kung 5 kayong Pilipino, minsan yung 2 lang ang bibigyan ng overtime o kaya 3, tapos kayong 2 na kasama mo, minsan hindi kayo lagi nabibigyan ng overtime. Kaya doon pumapasok po yung pare-pareho kayong EPS, pare-pareho kayo ng basic, pero magkakaiba kayo ng sahod. So, ganun po yun. Tapos magkakaiba pa rin ng kaltas. Dito sa South Korea, may malaki, may maliit. May mga hindi mapaliwanag na kinakaltas dito sa South Korea, kahit na magreklamo kami ng magreklamo, para saan yun, paano nyo kinompute, saan nanggaling yun. Wala kaming masasabi kasi kung magtatakbo ka, magsusumbong ka sa labor, ang sasabihin ng labor sa'yo, ilang kayong Pilipino, ilang kayong trabahador dyan sa company nyo. Sasabihin mo, example, 5 ibang lahi at saka 5 Pilipino, so total 10. Tapos, 2 lang kayo nagre-reklamo. Bakit yung 8 kasama nyo, hindi sila nagre-reklamo? So, kumaga, isang points na rin yun para hindi kami paniwalaan. So, ang gusto nilang mangyari, kung magre-reklamo ka sa labor dito, dapat pangkalahatan. Almost hindi man lahat pangkalahatan, kahit maging 6 lang kayo na nagre-reklamo, yung 4 hindi, mas pakikinggan na nila kayo doon. Pero kung 10 out of 2, 2 lang kayo nagre-reklamo, talagang kahit na tama yung nirereklamo mo, hindi ka pakikinggan. Yan po yung nila rito. Kasi kahit na yung mga labor dito, hindi rin naman yung basta-basta talaga pupoder sa side natin. Dahil alam din nila, nasa bansa nila tayo, at dadaanan nila yon sa magandang pag-uusap, hindi sa puwersahan. Maliban na lang kung talagang napaka-obvious na binayolate nila yung rules talaga. Pero pagdating talaga sa mga kaltasan na ganyan,
Lalo-lalo na yung mga pohom, magkakaiba. Janggi pohom, Konggang pohom, Sudoks, ang dami, magkakaiba. So, ganyan po ang nangyayari dito sa South Korea. Kaya minsan yung may mga kamag-anak kayo o kayo na nanonood, sana mapaalam ninyo sa mga asawa nyo o mga magulang nyo kung ano yung tunay na estado ng buhay nyo pag nandito na kayo. Bukod sa napakalaki ng sahod, napakataas din po ng cost of living dito. Kaya kayo, hindi natin kailanman talaga masasabi o mapipredict ang tadhana yung kapalaran natin. Marahil yung ibang mga tao sa paligid natin nakakataas, dadating ang araw iikot magkakabaligtad na sitwasyon. So, magpatuloy lamang po tayo sa buhay natin. At isa lang po ang maiiwan ko sa inyo na hindi lahat ng taong masasamang magsalita, masakit magsalita ay masama. At hindi rin naman ang mga taong mababait, magaganda at matatamis ang sinasabi ay mababait. Yan po yung pakatandaan natin. Hindi lahat ng pare ay santo. Lagi nyo rin pong tatandaan yan. At hindi lahat ng mga nasa Senado na nakakurbata pa, ang gaganda ng bihis, edukado, di ba? Ay walang bahid na kasalanan, ay walang bahid na korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya lagi nyo pong tatandaan guys, binigyan tayo ng utak, ng isip at abilidad ng nasa taas. Gamitin natin to. So sana magsilbing aral sa ating mga Pilipino ang mga nangyayari po sa bansa natin. Hanggang ilang ulit pa bago tayo magtatanda sa mga bagay na nangyayari na napapanood natin. Mula bata tayo hanggang ngayon, medyo nagkakaedad na tayo, ganyan pa rin ang naririnig natin, nababasa natin sa mga balita, sa social media, sa TV. So wag na nating hayaan dadating ang araw, maging sa kaapu-apuan natin, maranasan pa rin nila yung mga ganitong klaseng pamumuhay. So magsipag lang kayo, magtiyaga, at kahit sino pa dyan, hindi naman natin pwedeng iasa sa kanila ang magiging tagumpay o kapalaran natin sa buhay. Kung hindi ka kakayod, wala rin. Kung hindi ka magtatrabaho, wala rin. Kaya instead of talagang magbangayan sa politika, kung sino yung tama at mali, di ba? So sana ang gobyerno natin mag-focus talaga sa mga katulad nating mamamayan dahil tayo ang higit na apektado dito, hindi sila. So again guys, congratulations sa mga pumasa at nagkaroon ng API ng employer po So sa tingin ko hanggang dito na lang, bababa na tayo dahil napakalamig. Maraming salamat na naman sa pagsama sa video nito. So I hope guys na may natutunan na naman kayo sa another episode natin. Maging totoo tayo sa buhay, maging transparent tayo. Huwag natin ikaya kung ano yung mga bagay na meron tayo na abutan natin dito. So that's it guys. See you again on my next video. At shout out lahat mga solid nating kabulol dyan. At wish you all the luck. So see you soon in South Korea sa mga aspirant na malapit na pumunta rito. Galingan nyo lang guys.